Sa gitna ng marangyang mundo ng mataas na lipunan sa Japan, namukod tangi si Kosuke Nozaki dahil sa kanyang kwento. Isa siyang self-made billionaire na nagsimula sa wala. Isang lalaking gumastos ng $20 million upang makasama ang 4,000 na mga babae. Para sa kanya, ang pera ay hindi lang kapangyarihan. Ito ang susi na kayang magbukas ng lahat ng pinto, kasikatan, pagnanasa at maging pag-aasawa. Sa kanyang katandaan, hindi tumigil si Nozaki sa kanyang mga romantikong paghahanap. Pinakasalan niya ang isang bata, maganda at kaakit-akit na babae na mas bata sa kanya ng 55 years. Isang dating adult film actress na muling ipinakilala ang sarili bilang isang maamo at inosenteng modelo. Ngunit 3 buwan lamang matapos ang kasal, natagpo ang wala ng buhay si Nozaki sa loob ng kanyang mansyon. Ano ang nangyari? Anong mga lihim ang nakatako sa likod ng pagkamatay ng bilyonaryong ito? Samahan ang Crimes in Tagalog Stories sa pagtatalakay ng kasong ito. Eksaktong 10:00 ng gabi noong May 24, 2018, isang emergency call ang natanggap ng mga otoridad sa Japan tungkol sa isang kakaibang pagkamatay. Iniulat ng tumawag na ang 77 years old na bilyonaryong si Kosuke Nozaki ay bigla ang pumanaw sa kanyang marangyang pribadong mansyon. Pagkatanggap ng ulat, agad kumilos ang mga otoridad. Mabilis na ipinadala ang mga pulis sa lugar at isinara ang buong paligid ng mansyon habang sinisimula ng imbestigasyon. Pagdating ng mga investigador at forensic team, nagsagawa sila ng masusing paunang pagsusuri sa katawan ng biktima. Batay sa mga paunang sinyales, tinatayang namatay si Nozaki 2 hanggang 3 oras bago ginawa ang tawag. Ibig sabihin na sa pagitan ng 7:00 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi ang oras ng kanyang pagkamatay. Bagamat walang nakitang sukat o palatandaan ng karahasan sa panlabas na pagsusuri, may natuklasang kakaiba at nakakabahalang detalye sa mas malalim na autopsy. Nakita ng mga eksperto ang mataas na antas ng stimulants sa kanyang katawan, sapat upang magdulot ng kamatayan. Sa masusing pagsusuri na pag-alaman na ang direktang sanhi ng kanyang pagkamatay ay acute circulatory failure dulot ng mga naturang substance. Ngunit lalo pang naging kahinahinala ang kaso dahil ayon sa kanyang medical records at sa mga taong nakakakilala sa kanya, wala siyang anumang history ng paggamit ng stimulants. Bukod dito, sa masusing paghahanap ng mga pulis sa kanyang opisina, bahay at sasakyan, wala silang natagpo ang anumang bakas ng naturang substance. Dahil sa mga detalyeng ito, ang kawalan ng history ng paggamit, kawalan ng pinanggalingan ng lason at iba pang kahinahinalang pangyayari, nagsimulang maniwala ang mga pulis na hindi ito natural na pagkamatay o aksidente. Malaki ang posibilidad na ito ay isang planadong pagpatay. Sa oras ng pagkamatay ni Nozaki sa kanyang mansyon, 2 lamang ang tao sa loob ng bahay at pareho silang naging pangunahing sospek. Ang una ay ang kanyang lalaking butler na si Takura na matagal nang naglilingkod sa pamilya. Dati siyang may-ari ng maliit na bar ngunit nalugi. Kaya lumipat siya upang magtrabaho bilang butler sa mansyon ni Nozaki kung saan nagsilbi siya ng tapat sa loob ng mahigit 30 taon. Ang ikalawa ay ang kanyang asawa na si Saki Sudo, isang batang babae na sa unang tingin ay maaaring mapagkamalang apo o apo sa tuhod ni Nozaki sa halip na ang kanyang legal na asawa. Napakalaki ng agwat ng kanilang edad. Si Sudo ay 22 years old lamang habang si Nozaki ay 77. May pagitan na 55 years. Higit sa 2 henerasyon. Bago naging asawa ng bilyonaryong si Nozaki, may masalimuot at kontrobersyal na nakaraan si Sudo
sa entertainment industry. Nagtrabaho siya bilang profesional na modelo. May kaakit-akit at sexy na pangangatawan na madaling makaagaw ng atensyon. Ngunit higit pa rito, naging kilalang adult film actress din siya bago tuluyang iwan ang naturang industriya at pakasalan ang matandang bilyonaryo. Lumaki si Sodo sa isang mahirap na pamilya, kaya may malinaw na kontradiksyon sa pagitan ng kanyang panlabas na imahe at tunay na pagkatao. Sa labas, mukha siyang mahinahon at maingat, ngunit sa realidad, kabaligtaran nito. Magulo ang kanyang pamumuhay at labis sa bisyo. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, malakas siyang uminom ng alak, tamad, ayaw magtrabaho ng mabuti at may matinding pagnanais sa pera. Madalas din siyang makita sa mga nightclub at mga lugar ng aliyuan tuwing gabi. Dahil sila lamang ni Takura ang nasa bahay sa oras ng insidente, nagsagawa ang pulisya ng masusing pagtatanong sa kanilang dalawa tungkol sa kanilang kinaroroonan noong gabi ng May 24th. Sa kanyang salaysay, kalmado si Soto habang ikinukwento ang mga nangyari. Ayon sa kanya, nagsimula ang gabing iyon ng normal. Nasa kwarto sila ni Nosaki sa ikalawang palapag, nakahiga at nanunood ng sumo sa telebisyon. Lumipas ang oras hanggang matapos ang laban at makalipas ang ilang oras, narinig nila ang butler na si Takura na tumatawag mula sa labas ng pinto. Sinasabing handa na ang hapunan. Maghahanda sana si Sodo na bumaba, ngunit sinabi ni Nosaki na siya na lang ang kumain mag-isa. Mananatili muna siya sa kwarto dahil hindi pa siya gutom at nais pang manood ng isa pang laban sa sumo. Sumunod si Sodo, bumaba mag-isa at kumain ng hapunan. Matapos kumain, hindi siya agad bumalik sa kwarto. Sa halip, nanatili siya sa unang palapag ng matagal, nag-iisa. Bandang 10:00 ng gabi, saka pa lamang siya umakyat para matulog. Pumasok siya sa kwarto. Pagpasok niya sa kwarto, isang nakakatakot na eksena ang bumungad sa kanya. Nakahiga si Nosaki sa sofa, hupad at nakatagilid ang ulo sa hindi normal na posisyon. Dahil sa takot, agad siyang lumapit upang tingnan ang kalagayan nito. Ngunit nang suriin niya, wala nang malay si Nosaki at hindi na tumutukon. Batay sa mga pahayag na ito, nabuo ang mga paunang larawan ng mga pangyayari. Lumalabas na namatay si Nosaki habang mag-isa sa ikalawang palapag sa pagitan ng oras na bumaba si Soto upang kumain at bumalik siya 10:00 ng gabi. Dahil dito, sinuri ng mga investigador ang iba't ibang posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay. Isa sa mga unang teorya ay kung maaaring nagpakamatay si Nosaki. Maaaring siya mismo ang uminom ng nakakalasong substance habang mag-isa. Ngunit agad itong tinanggihan ng pulisya. Una, napakayaman ni Nosaki. May-ari ng bilyon-bilyong yen at matagumpay na negosyo. Wala ring palatandaan na may problema siya sa pera. Bukod pa rito, kahit 77 years old na siya, kakakasal lang niya sa isang batang babae. Sa panlabas na pananaw, tila maayos at masaya ang kanyang buhay. Dahil dito, tinanggal ng pulisya ang posibilidad ng pagpapatiwakal at nagsimulang maghinala ng mas madilim na senaryo. Habang mas lalo nilang sinisiyasat ang buhay ni Nosaki, mas maraming kahinahinalang detalye ang lumitaw. 18 araw bago ang kanyang pagkamatay, ang kanyang alagang aso ay namatay rin sa hindi pangkaraniwang paraan. Para sa mga investigador, hindi ito simpleng pagkakataon lamang. Ayon sa kanyang mga kaibigan, kakilala at matagal ng mga tauhan, labis ang pagmamahal ni Nosaki sa kanyang aso. Itinuturing niya itong bahagi ng pamilya. Ilang beses pa niyang ipinahayag na plano niyang iwan ang malaking bahagi ng kanyang yaman sa kanyang alagang aso. Nang malaman nito ng pulisya, agad nilang napagtanto na mahalagang detalye ito. Kung may taong may balak pumatay kay Nosaki para makuha ang kanyang kayamanan, ang aso ay isang malaking hadlang.
dahil maaari itong magmana ng bahagi ng ari-arian. Dahil dito nagpasya ang pulisya na imbestigahan din ang pagkamatay ng aso. Nais nilang malaman kung ang taong pumatay kay Nusaki ay nagsimula na sa plano sa pamamagitan ng paglalason sa aso. Upang malinawan ang hinalang ito, hinukay ng pulisya ang labi ng aso at isinailalim ito sa forensic examination. Lumabas sa resulta na walang bakas ng stimulants o anumang lason sa katawan nito. Napansin ng mga malalapitan na kaibigan at matagal ng kasamahan ni Nusaki na mas malalim at mas totoo ang kanyang pagmamahal sa kanyang alagang aso kaysa sa relasyon niya sa kanyang batang asawa. Makikita ito sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Kahit abala sa trabaho, madalas siyang tumatawag kay Butler Takura upang kumustahin ang kalagayan ng aso. Upang alamin kung may pumasok na ibang tao, sinuri ng mga investigador ang lahat ng CCTV footage sa mansyon. Oras-oras nilang pinag-aralan ng bawat frame, lalo na ang mga kuha noong May 24th. Mula hapon hanggang gabi, wala silang nakitang kahina-hinalang tao na lumapit o pumasok sa lugar. Dahil dito, napagpasyahan ng pulisya na kung ito ay pagpatay, malamang na ang salarin ay isa sa 2 taong nasa loob ng bahay, si Takura o si Sudo. Isang mahalagang tanong, sino ang makikinabang sa pagkamatay ni Nusaki? Ang mga ebidensya ay patuloy na tumuturo kay Sudo, lalo na sa aspeto ng pera at kanyang mga kilos. Matapos ang paon ng investigasyon, ilang dahilan ang lumitaw kung bakit siya pinaghihinalaan. Una, nang makita niya ang katawan at matapos itong iulat, nagpakita siya ng takot at pagkabigla. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula siyang mag-focus sa paggawa ng alipay. Paulit-ulit niyang sinasabi na nasa ibaba siya buong oras at detalyadong inilalarawan ang kanyang mga galaw. Ikalawa, sa burol ni Nusaki, tila wala siyang emosyon. Malamiga ang kanyang ekspresyon at naglalaro pa siya ng games sa kanyang cellphone. Ikatlo, matapos mamatay si Nusaki, agad siyang kumilos kaugnay sa mga ari-arian nito. Nakipag-ugnayan siya sa isang art appraisal company upang ipasuri ang isang mahalagang painting na nagpapakita ng balak na ibenta ito. Ikaapat, mabilis niyang sinimulang i-liquidate ang mga ari-arian. Itinalaga niya ang sarili bilang chair ng kumpanya ni Nusaki at naglipat ng mahigit $300,000 mula sa pondo ng kumpanya papunta sa kanyang personal account. May plano rin siyang umalis ng Japan. Itinanggi ni Sudo ang lahat ng paratang. Ayon sa kanya, siya ang pinakaapektado sa pagkamatay ni Nusaki. Binanggit niya ang kasunduan sa kanilang kasal, kung saan obligado si Nusaki na magpadala ng 1 million yen. Humigit kumulang 402,000 pesos sa kasalukuyan buwan-buwan sa kanyang account. Ayon sa kanya, ang pagkamatay nito ay nagdulot pa nga ng pagkawala ng kanyang regular na kita. Ngunit nang suriin ng mga investigador ang testamento na umano'y sulat kamay ni Nusaki, may natuklasan silang nakakagulat. Nakasaad dito na si Sudo ang magmamana ng 3.5 billion yen, humigit kumulang 1.3 billion pesos sa kasalukuyan. Ang kabuoang yaman ni Nusaki ay tinatayang 5 billion yen o humigit kumulang 1.9 billion pesos sa kasalukuyan. Ibig sabihin 70% ng kanyang ari-arian ay mapupunta kay Sudo. Kung totoo ang testamento, nagiging maliit na bagay lamang ang buwanang allowance kumpara sa napakalaking mana. Kinompronta ng pulisya si Sudo tungkol dito. Itinanggi niya ang anumang peke o panlilinlang at nagalit pa. Kinu-question kung bakit siya pinaghihinalaan. Batay sa lahat ng ebidensya, napag-alaman ng mga investigador na si Sudo ang may pinakamalakas na motibo. Makakawala siya sa kasal at makukuha pa ang malaking bahagi ng yaman. Gayunpaman, wala pa ring direktang ebidensya na siya ang gumawa ng krimen. Sa interogasyon, nanatili siyang defensive. Itinanggi ang lahat
at madalas tumangging sumagot. Dahil sa kasong ito, naging sentro ito ng atensyon ng media. Malawak itong tinutukan ng mga pahayagan at telebisyon. Karamihan sa publiko ay naniniwalang si Sudo ang may sala at kinritisismo ang pulisya dahil sa kawalan ng agarang pag-aresto. Habang tumitindi ang pressure, muling binalikan ng media ang nakaraan ni Nosaki. Ipinanganak siya noong 1941 sa Tanabe, Wakayama Prefecture. Lumaki siya sa isang malaking pamilya na may 7 magkakapatid sa panahon ng digmaan. Naranasan niya ang matinding kahirapan at tumigil sa pag-aaral matapos ang middle school upang magtrabaho sa isang foundry kung saan nangungolekta siya ng scrap metal. Kalaunan, nagtrabaho siya bilang tagapaghatid ng beer sa gabi sa mga entertainment district. Doon niya nakita ang akwat ng mayaman at mahirap at napagtanto kung paano nakakaapekto ang pera sa atensyon at relasyon ng tao. Dito nagsimula ang kanyang matinding hangaring yumaman. Nakakita siya ng oportunidad sa pagbebenta ng kondom sa mga entertainment area, kung saan iniiwasan ng mga tao ang pagbili sa butika dahil sa hiya. Sa maliit na puhunan, bumili siya ng maramihan at ibinenta ito sa mas mataas na presyo. Malaki ang kinita niya rito, mas mataas kaysa sa karaniwang trabaho. Kaya iniwan niya ang pagiging beer delivery boy at nag-focus dito. Matapos makaipon, pumasok siya sa stock market at kumita ng malaki. Mabilis na lumako ang kanyang yaman. Pinalawak pa niya ito sa real estate sa Tokyo na tinawag niyang pinakamalaking sugal sa kanyang buhay. Pumasok din siya sa negosyo ng alak, pananalapi at pagpapautang hanggang sa makilala bilang isang matagumpay na self-made businessman sa Japan. Matapos yumaman, nabuhay siya sa marangyang lifestyle na matagal niyang pinangarap. Napapaligiran ng atensyon mula sa magagandang babae at bukas na tinatamasa ang kanyang kayamanan. Sa isang panayam sa media, hayagang ipinagmalaki ni Nosaki ang kanyang pribadong buhay. Inangkin niyang nakasama niya ang humigit kumulang 4,000 na babae at gumastos ng halos 3 billion yen o mga nasa 1.2 billion pesos sa kasalukuyan. Sabay sabing walang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Matapos ang dekadang pamumuhay na magulo at puno ng iba't ibang relasyon, gumawa si Nosaki ng nakakagulat na desisyon. Noong February 8, 2018, sa edad na 77, pinakasalan niya si Sudo, isang 22 years old na modelo na mas bata sa kanya ng 55 years. Ayon sa kwento, nakakilala sila sa isang airport nang madapa si Nosaki at tinulungan siya ni Sudo. Bilang pasasalamat, inimbitahan niya si Sudo sa hapunan. Nagkasundo sila kahit malaki ang agwat ng edad. Nagsimulang mag-date at kalaunan ay nagpakasal. Sinabi ni Nosaki na pinili niya si Sudo dahil sa kanyang kadalisayan. Naniniwala siyang iba ito, hindi sakim at hindi interesado sa kanyang pera, kundi tunay na nagmamalasakit sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang magpako at mag-settle down. Ilang buwan bago siya namatay, ipinahayag pa niya na naniniwala siyang magdadala ng tunay na kaligayahan ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, binalaan siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya na mag-ingat sa intensyon ni Sudo. Ngunit hindi niya ito pinansin at lubos na nagtiwala sa asawa. Kalaunan, tinanong ng pulisya kung may motibo si Sudo bukod sa pera. Unti-unting lumabas ang sagot habang nabubunyag ang detalye ng kanilang pagsasama. Matapos ang panahong tila masaya ang lahat, nalaman ni Nosaki ang katotohanan tungkol sa nakaraan ni Sudo. Ipinakita sa kanya ang mga litrato nito bago sumailalim sa plastic surgery at natuklasan niyang nagsinungaling ito. Hindi talaga siya modelo, kundi dating adult film actress. Mas masakit pa rito, nalaman niyang ang kanilang pagkikita sa airport ay planado. May taong sinadyang itinulak siya upang siya ay matumba at saka lalapit si Sudo upang tulungan siya.
Dahil dito, labi siyang nasaktan at nagpasya na hiwalayan si Soto. Kinumpronta niya ito at kinumpirma ang lahat bago ipahayag ang kanyang desisyon. Nagpanik si Soto at sinubukan siyang pigilan, ngunit hindi na siya nagbago ng isip. Sa mga huling buwan ng kanyang buhay, seryoso si Nosaki sa plano ng diporsyo. Lumala ang tensyon dahil tumanggi si Soto na lumipat mula Tokyo upang manirahan kasama niya. Samantala, nakikipagrelasyon pa rin siya sa ibang babae at naging interesado sa isa pang babae, isang 25 years old na finalist sa Miss World Japan. Plano niyang hiwalayan si Soto at pakasalan ang bagong babaeng ito. Para kay Soto, ang diporsyo ay katumbas ng pagkawala ng lahat. Ayon sa pulisya, ito ang naging pinakamalakas niyang motibo. Pinaniniwala ang binalak niyang patayin si Nosaki bago pa nito mabago ang kanyang testamento upang mamana niya ang 3.5 billion yen. Gayunpaman, noong una ay kulang ang pulisya ng direktang ebidensya. Walang nakakita na siya ang naglagay ng lason, walang fingerprints at walang record ng pagbili. Ipinaglaban ng kanyang abogado ang kanyang pagiging inosente, kaya't natigil ang kaso. Noong 2020, nagkaroon ng malaking breakthrough. Sa isang hiwalay na kaso ng droga, nakita ng pulisya ang pangalan ni Soto sa contact list ng isang drug dealer na nag-uugnay sa kanya sa illegal na substance. Muling binuksan ng kaso at muling sinuri ang bahay ni Nosaki. Sa tulong ng modernong teknolohiya, natagpuan ang bakas ng stimulants sa iba't ibang bahagi ng bahay, pati sa loob ng vacuum cleaner na nagpapahiwatig ng paggamit at pagtatangkang linisin ng ebidensya. Ang pinakamahalagang ebidensya ay natagpuan noong 2021 sa computer ni Soto. Sa kanyang search history, nakita ang mga paghahanap tulad ng kung paano bumili ng stimulants, lethal dose at kung paano pumatay ng hindi nahuhuli. Lahat ginawa ilang linggo bago namatay si Nosaki. Dahil dito, kumilos ang pulisya. Noong April 28, 2021, halos 3 taon matapos ang insidente, inaresto si Soto sa loob ng kanyang pribadong tahanan sa Tokyo na marangyang namumuhay sa perang minanan niya sa yumaong asawang si Nosaki. Noong May 19, 2021, formal siyang kinasuhan ng premeditated murder at paglapag sa stimulants control laws. Naniniwala si Nosaki na kayang bilhin ng pera ang lahat, ngunit ito rin ang naging dahilan ng kanyang kahinaan. Ang kanyang yaman at pamumuhay ang naglagay sa kanya sa panganib. Ang kanyang pagkamatay ay isang papala. Hindi kayang bilhin ng pera ang tunay na kaligayahan, at kung minsan, ang bagay na inaakala nating kontrolado natin ang siya ring sisira sa atin. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!